sila yung hirap. Kasi yung 15, February 15, parang pagbibigay luwag doon sa mga, kasi sila daw ay para bang pagdating ng Valentine's Day, sila yung walang celebrate, malungkot, parang ganun. Eh, paano naman daw yung mga married naman na malungkot din naman ang buhay? Sila yung nag-struggle din doon sa buhay. So yun yung mga natin, yun yung napakinggan natin para doon sa mga inline pa rin yan ng celebration ng ating Valentine's Day. Ayan. Sabi naman ng isang commentator, yung daw February 15, eh, pinapanukala, yun daw pinakawalang kwentang batas. Sabi nung isang radio commentator. Tingnan natin. Well, magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo dadako na sa ating programa ngayon. At katulad po ng ating nakagawian, dito po yung umpisahan sa 10 minutong spiritual upliftment. At ito'y pamungunahan ni Pastor Jude. Ikaw ba, Pastor Jude? Okay, bigyan natin ng 10 minuto para po sa ating spiritual upliftment. Yung mga nandiyan po sa may labas, baka pwede kayo dito. Yung nandiyan sa may papuntang HR, kung kayo yung mga empleyado, dito po kayo sa 5 Plaza, hindi po tayo dyan. Ganyan dapat para dito. Praise the Lord. Salamat po sa mga information, Sir Dennis. Pag nasa And of maliit. course, magandang umaga po sa ating pong minamahal na Governor Ramil Hernandez at sa ating pong Provincial Administrator, Jose, good morning po. And of course, the rest of our co-employees, ating pong mga head of office, ating pong mga doctors. Magandang lunes ng umaga po sa ating lahat. No, alam po natin na ang bawat araw ay mahalaga. No, at dapat ay maging masaya. Pwede po ba nating batiin ang ating katabi na isang masayang umaga? No, yung nakikita sa mukha. By the way, binabati po natin ang ating pong mahal na Ma'am Banji Anvilla sa kanya pong pagdaraos ng kaarawan. Ma'am Banji, happy birthday po. And God bless you. Alam niyo po, maraming mga bagay na gusto po ng Diyos na experience natin kasi ang Diyos po ay nagbigay ho siya ng napakaraming bagay na mabuti at maganda. Kaya bawat araw na kanyang ginagawa o ginawa ay kanyang pinagmasdan at pinagpala. Kaya yan mo mga katabi natin ay pinagpala ng Diyos ng maraming mga mabuting bagay na dapat po natin i-appreciate every day. At of course, siyempre, hindi pa rin naman po tayo umalis sa buwan ng pag-ibig, sabi ho, yung Love Month. So, sa kahit ko sa bandang huling bahagi ay ating pong tingnan kung ano ang kayang gawin ng pag-ibig. Sino po dito ang umiibig? Taas ang kamay. Hindi po, lahat. Lahat po, alam natin lahat. Pero yung in love, mabilis yung tumaas ang kamay niyan. No? Kapag in love tayo, lahat po ay madali. At lahat ay maganda. No, at mabuti para po sa ating lahat. Meron pong sinasabi ang aklat ng 1, chapter 14. Ito po ay ating bubulay-bulayin sa umagang ito. Sabi ho sa verse 23, at sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pumunta at mananahan sa Kanya. Ang hindi tumutupad ng aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salita na narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. So meron pong pinapaalala o sinasabi po sa atin mula sa Kanyang mga salita na mismo ang ating Panginoong Jesus po ang sabi na umiibig sa akin ay tumutupad sa aking salita. Yan po, marami yung salita ng Panginoon. At ang gusto po niya sa bawat sa atin ay hindi lang po ito madili, kung hindi ito po ay ating susundin. Pero po akong kilalaan ko na principal, isang guro din, ang sabi niya, ang gusto niya, tuwing siya ay nagsasalita, siya, ang kanyang mga estudyante ay nakikinig. At alam niyo po, yung principal, totoo naman, na every time na nagsasalita, talagang buong taimtim na nakikinig ang kanyang mga kamag-aral.
di ba higit po na deserve ng Panginoon na kung siya ay nagsasalita, na po ang kanyang mga salita ay sinasabi, dapat po pala ang mga nakikinig ay makinig. That is Jesus. Ano po? Tells about His word. That if anyone loves me, sabi niya, he will obey my teaching. My Father will love him and will come to him and make our home with him. He who does not love me will not obey my teaching. At inulit niya, sabi niya, these words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me. Kaya ho, ang isang tao na nagsasabi na mahal na ang Diyos ay marunong muna na makinig at higit sa lahat ay marunong pong sumunod. Sa balat yung init naman. Pero okay lang. So, anyone who loves the Lord obeys His teaching. Yung sa akin nga rin yan. Sabi ko dito ng John chapter 14. Anyone who loves the Lord, serve the Lord. Kung tayo daw po nagmamahal sa Panginoon, ay magagawa natin paglingkuran din po ang Panginoon. Nakagaya po ng sinasabi po dito, yung dalawang bagay na kung mahal natin o sinasabi po natin na mahal natin ang Diyos, una, susundin natin ang kanyang utos. Pangalawa, ay magkakaroon po tayo ng isang puso ng paglilingkod o paglilingkuran. Kaya, ang sinasabi po ng kanyang mga salita ay ayon sa kanyang mga utos ay mahalin natin. No, sabi ko sa Matthew, mahalin natin ang ating kapwa. Patawarin mo ang nagkasala sa iyo. Utos din po ng Panginoon yan. No, at itong mga nakaraan, as we did our loved one, kung sa asawa, no, sa asawang babae, sabi po ni Pablo ay magpasakop kayo tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Kasulat po yan sa aklat ng Ephesians chapter 5 and verse 22. At sa mga lalaki naman po, ay ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus sa church. So, yun po ay isa ulit paalala at utos din po ng ating pong mahal na Panginoon. Kung ikaw naman ay anak, o sa mga anak, ito ang utos. Sabi po niya, ay sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon. Sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang utos. Sabi nun, ito ang unang utos na may kalakip na pangako. At ganito po ang pangako. Ikaw ay giginhawa at lalawin ang iyong buhay dito sa lupa. So sa atin po, agree ho tayo lahat na gusto natin ay guminawa ang ating buhay dito sa lupa. Hindi lang ho tayo, maging sa ating pong mga anak. Kaya ang sabi ho at bukos ng Diyos sa ating lahat, ang mga magulang, sabi po dito ay palakihin ninyo ang inyong mga anak sa tuntunin at aral ng Panginoon. Kaya po, mahirap po lumaki ang ating mga bata, ang ating mga anak, maliliit, kung wala ho silang narinig o naiintindihan ang aral wala po sa Panginoon. Kaya sa mga magulang, ang utos po sa atin ay palakihin ninyo o natin ang ating mga anak sa tuntunin ang aral ng Panginoon. Sa mga alipin naman, o tagapaglingkod, sundin nito ang inyong Panginoon dito sa lupa ng buong galang, ng buong takot at katapatan, na parang kay Kristo ang inyong pinaglilingkuran. Yan po ay para ho sa atin. Ayun po ay may nakakasakot po sa atin. Ang utos po ng salita ng Diyos ay tayo po ay maglingkod. No? Ating pong sundin ang ating pong mga pinuno dito sa lupa ng buong galang, ng buong takot at katapatan na parang kay Kristo, na parang si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao lamang. So, lagi ho binibigyan po sa atin ng emphasis yan. Yung ating pong mga workplaces, ating pong mga area of responsibilities. Ano po, dito po, maging dito po sa loob po ng provincial government. At tayo naman po, sa lahat po ng may mga nasasakupan naman, ng mga pinuno, no, ito po yung maliit na P,
sabi dito, ay maging mabuti kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbantaan, sapagkat alam ninyong kayo parehong alipin ng isang Panginoon na nasa langit at walang itinatangi. No? Yan po ang nais ng Diyos sa ating lahat. Kung sinasabi ng ating puso na mahal natin ng Diyos, so lahat po tayo pala ay subject to obey. No? Kung ano po ang sinasabi ng Panginoon. At sa panghuli, sinabi po ni San Pablo mula sa aklat ng Galatia, chapter 6, verse 9, na huwag tayo pong magsawa sa paggawa ng mabuti. Ano? Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. So, tayo po ng mga Pilipino, tawag po tayo the only Christian nation, ay meron po talaga tayong instant, automatic, na yung behavior natin pagdating po sa salita ng Diyos ay napakalaga. Kaya kung tayo po ay tunay na umiibig sa Panginoon, magagawa po natin sundin ang kanyang mga utos. Kaya po sa ating po pagpapatuloy, simula po ng araw nito, isang bagay po ang mahalaga palang gawin. Una, mahal natin ang Diyos, kaya magagawa po natin bagay. Meron po akong isang tanong na aking pong nilagyan ng isang happy meal. Isa niyo po gustong dalhin. Either KFC, either McDonald's, whatever. Pero ito po ay isang na may katumbas ng happy meal. Sabi ko ni San Pablo, ano daw po ang ating dapat gawin para tayo po ay ani Lipat-lipat tuloy sa live. ano daw po dapat natin gawin Nilipat mo pa ganun. para tayo daw po ay mag-ani Umara. sa takdang panahon. Sige po, the first Raulo. sasagot po, anybody. Meron po ba? Pwede po bang parinig o malaman? Bigyo. Gamitin mo yung ano dyan. Ano po ang dapat natin gawin? At magkano po tayo pagdating ng takdang panahon? Yun, may nagtaas na kamay. Sige po, sir, ano yung okay dito? Tatuloy ko lang po kung ano po yung inyong sagot. Yan. Pagkatapos po nito, ay tayo po ay mananalangin. Ano pong pangalan niyo at taga-Santagapan po kayo? Ako po si Francis Cordonier, galing po ng Paris. Ang sagot po doon ay magtanong din tayo ng kapatid. Ito na nag-immersion na si Para umanig din tayo ng kapatihan sa ating Panginoon. Pagmamahal at kapatanan. Yun lang po. Doon sa building niyo. Doon na kaya. Meron po bang ibang gusto sumagot? Iba sabi na. Hindi ko masyadong natumbok yung tanong eh. Sagot. Meron po ba? Galatians chapter 6, verse 9. Wala na pong gustong pagsubok. By the way, let us consider the answer. Kasi ang tamang sagot po ay huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti pagkat pagdating ng takdang panahon, tayo mag-aani kung hindi tayo magsasawa. So, kuya, ito yung prize ninyo at salamat sa Panginoon. Tayo po sandaling manananin. Dakilang Diyos, aming Ama na nasa langit, ikaw po na unang umibig sa amin ay nais namin pasalamatan sa umagang ito. Binigyan mo kami ng buhay at lakas upang kami po ay makabalik sa aming pong mga gawain, mga trabaho. At salamat po sa iyong napakabuting kalooban, Panginoon. Na ikaw ang nagsasabi, Panginoon, Lord, na ibigin ka namin ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas, ng buong kaluluwa. At aming ibigin ang aming kapwa na gaya ng iyong sarili. Salamat po, Panginoon, sa paalala sa amin sa umagang ito. At hayaan mo, Panginoon, na dahil dito ay magawa po ng bawat sa po sa amin ang aming mga tuntunin. Na hindi parang sa tao kami naglilingkod, kundi sa iyo ng aming po Diyos na makapangyarihan sa. Salamat po, pagpalay mo po ang aming pong lalawigan. Lord, ang Provincial Government of Laguna, sa pagmumuno po ng mga naming Governor Rabin Hernandez, at sa lahat po ng iyong itinalaga upang mabulok, Panginoon, at buong husay na gawin ang aming pong mga tuntunin. Pagpalain po, Panginoon, ng umagang ito, maging ang aming pong tandaan na mamuna
sa pagtataas ng watawat, Panginoon, ikaw po ang pagpala sa buhay ko ng bawat isa. Sa iyo lamang, Panginoon, ang papuri, sa iyo lamang po ang parangal, ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Good morning po. Kuya, andito po yung prize niyo. Indo prize, hindi tayo. Okay, maraming salamat. Napakaganda naman ng tinura ng Pastor Junior ngayong umaga. At totoo naman yan, po, mga kapatid, napakahalaga ng ating uri ng mamumuhay. Kaya nga, kahit anong relihiyon tayo nakaanib, anumang denominasyon, dapat lagi nating isabuhay yung ating kinaanibang relihiyon. Kung saan man tayo nakaanib, dapat makita yon sa uri ng ating pamumuhay, sa ating trabaho, at sa ating pakikitungo sa ating mga kasamaan sa komunidad. Muli po, magandang umaga. Dadako na po tayo sa pinaka-formal na programa, ang pagtataas ng ating watawat ngayong umaga, ika-19 Pebrero 2024. Ano po, ilang araw na lang at matatapos na naman ang buwan ng Pebrero. Ang mamumuna po ngayong umaga ay ang tanggapan po ng Provincial Employment Service Office o ang PESO. At ito po ay pinamumunuan ng kanilang masipag na pinuno, Miss Mary Jane Banasihan Corcuera. Tawagin natin si Ginoong Mark Anthony Quason para po sa pagpapadaloy ng programa ngayong umaga. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa ating minamahal na butihing Governor Camilo Hernandez, sa ating Provincial Administrator, Atty. Dulce Rebonal, sa bawat pinuno ng tanggapan at ospital, magandang umaga po sa inyong lahat. At higit sa aking mga kapwa-kawani, magandang umaga. Ngayon pong umagang ito, ang tanggapan po ng Provincial Employment Service Office ang naatasan para sa ating lingguhang pagtataas ng watawat. Para po sa daloy ng programa ngayong umaga, ito po ang pagkakasunod-sunod. Para po sa pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas, ni Binibining Iraline Bigu, panunumpa sa watawat ng Pilipinas ni Ginoong Cyril Cesario, panunumpa ng kawani ng gobyerno ni Binibining Chanel Flores, pag-awit ng Pilipinas kung mahal ni Binibining Maria Victoria Smith. Lagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib at sabay-sabay po natin awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Taas po natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay po natin bigkasin panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako'y Pilipino, buong katapatan nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag, na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng mga Diyos, kakalikasan, makatao at makabansa. Tingin po natin ng taas ng ating normal sa sabay kasi ng patungkulan ako ba ng Ako'y kawani ng gobyerno, tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay. Dahil dito, ako'y papasok ng maaga at magtatrabaho ng lampas na taksang oras kung kinakailangan. Magsisilbi ako ng magalang at mabilis sa lahat ng nangangailangan.
Pangangalagaan ko ang mga gamit, kasangkapan at iba pang pag-aari ng pamahalaan. Magiging pantay at makatarungan ang pakikitungo ko sa mga lumalapit sa aming tanggapan. Magsasalita ako laban sa katiwalian at pagsasamantala. Di ko gagamitin ng aking panunungkulan sa sarili kong kapakanan. Di ako hihingi o tatanggap ng suhol. Sisikapin kong madagdagan ang aking talino at kakayahan upang ang antas ng paglilingkod sa bayan ay patuloy na maitaas. Sapagkat ako'y kawani ng gobyerno at tungkulin ko ang pagsuot at sapat at mahusay sa bayan ko at sa panahong ito. Ako at ang aking kapwa kawani ay kailangan tungo sa isang maunlad, masagana at mapayapang Pilipinas. Sa harap ninyong lahat, ako'y taus-pusong nanunumpa. Ating awigin ang Pilipinas kung mahal. Wala. Ngayon naman po, para iulat ang nagawa ng aming tanggapan, aking po tinatawagan ang butihing pinuno ng aming tanggapan, Ms. Mary Jane Panasihan Corcuer. Isang magandang umaga po. Sa unang-una po sa ating mga Governor Ramon Hernandez, ang ating pong maganda at napaka-sexy sana all Administrator, Provincial Administrator at Archangel Cerebral, sa lahat po ng mga pinuno ng tanggapan at mga nagagandahan at nagagawatuhang pinuno ng ospital. Mas maganda po yung nandito sa kabilaan. Okay. Sa mga kapwa kawani, isang magandang umaga po ang pagbati ng aming tanggapan sa lahat. For the year 2023 po, noong nakaraang taon, kami po ay patuloy. Sa bagay taon po ay talagang sinisikap namin na malampasan lahat ng mga naiset na target
ng ating pamahalaang panlalawigan at the same time ang ibinaba po sa amin na target ng Department of Labor and Employment kung saan sila po ang national agency na nagbibigay ng technical assistance sa amin. Ang amin pong tanggapan ay isang, kumbaga, in layman's term, na tinuturing po na anak ng Department of Labor and Employment kung saan lahat po ng isinasubmit nila sa national government na tungkol po sa mga figures on employment, figure of unemployed and employed ay sa aming tanggapan po nagagaling mga public employment service officers po ng buong Pilipinas. Pero ang amin pong core function bilang PESO ay tatlo. The provision of labor market information. Ito po yung function namin kung saan ang mga vacancies po at ang mga manggagawa or ang mga job seekers sa ating area, so sa ating lalawigan ay amin pong inilalagak sa isang database. And then second core function po namin is the referral and placement. Ito po yung aming employment facilitation service kung saan kami po ay nag-i-endorso or nagbibigay ng tulay, nagsisilbing tulay sa gitna po ng employers at ng mga job seekers. So referral and placement. And the third core function sa PESO po is the career and employment coaching. Ito po ay nag-cater ng estudyante, both high school and college, kung saan kami po ay nagsishare sa kanila ng information of the LMI, the Labor Market Information, what careers to take, ano yung mga available na trabaho at ibabangga sa mga na gusto nila kuhanin. And at the same time po, tinuturuan din namin sila ng basic life skills and soft skills, which is yun po yung in demand, very much na demand ngayon ng ating industry. Another function of PESO is the migration and development, kung saan we cater to the needs of and assistance to the needs of the family of the migrants, ang ating tinatawag na overseas Filipino workers and the families left behind. So we don't just focus on the migrants but the families as well. And the third po na nakaandang sa aming tanggapan is the Skills and Manpower Development Program, kung saan kami po ay iniikot sa buong lalawigan para po mag-provide or mag-provide ng training programs as alternative source of income po sa ating mga job seekers or sa ating mga constituents, and at the same time upskilling po ng kanilang mga kaalaman. Now for our accomplishment, for the provision of labor market information or the LMI, we were able to solicit a total of 115,320 job vacancies. So marami po talaga yung nagsasabi. Marami po nagsasabi na wala daw pong available na trabaho. Where in fact, marami pong available na trabaho. The problem is, yun pong mismatch. So, yung atin din pong mga job seekers is hindi talaga nila sure pa kung ano talaga yung gusto nilang gawin sa buhay nila. So, may mga cases po that during our recruitment activities, they are being hired on the spot. Kaya lang po, pag-report na sa company, sila no show. So, magiging available na trabaho. That's why during our career coaching, we are focusing on the life skills, values orientation, and the work ethics. Kasi po, ito po yung nawawala sa ating mga job seekers ngayon. We are trying to impart the knowledge that it takes 70% attitude and only 30% of the skills. Kasi yun po talaga ang hinahanap ngayon ng ating mga employers. So for the referral and placement, yung total po na applicants registered natin is 3,308 applicants and hired on the spot is 3,188.
Sa referral and placement po, we were able to achieve 96.37% ng ating refer. So, ito po is because of our solid partnership with our company representative, with the company representatives na madalas na namin makukuha. So, part of our function also is strengthening our networking talaga. So, yung partnership po sa ating mga companies. Ako, kaya kung minsan po ay hindi niyo po ako nakikita, ibig sabihin po noon ako nakikipag-networking at pinatatatag ko po yung partnership natin with with the industry and at the same time, mga regional line agencies and other national agencies po na nagiging partners namin. So aside from the referral and placement, meron din po kami local recruitment activity. So yung iba po sinabi, basta meron company kami in-invite job fair. Hindi po job fair yun. Pag isang company lang po siya, we call it local recruitment activity. Kung saan, ang isang kumpanya po, nakakausap namin, dinadala namin sa iba't ibang bayan, minsan dito lang sa atin, within the provincial government vicinity, na parang magkaroon ng isang recruitment kasi meron silang immediate demand na maramihan. So, applicants registered is 1,612, and out of that, we were able to accomplish 59%, having a 951 hired on the spot. For the job fair, 2,210 applicants, 749 hired on the spot, 33.90% placement rate or hired on the spot lang po yan. So, doon sa mga iba, sa unang na-report ko na place, yun po yung minomonitor namin. So, after the job fair, it doesn't end there. Nagpa-follow up pa rin po kami, and then yung ating mga applicants, nagpi-fill up sila ng registry form, and then we determine kung ilan yung hindi na-hire at kung ano yung assistance na maipoprovide pa namin doon sa mga hindi po na-hire. So, 33.90%, surpassing the target set by DOLE na at least 20% po hired on the spot during fair. So, with the employment facilitation program namin po, including referral and placement, LRA, and job fair, so may total po tayo ng 7,130 applicants. So, for the year 2023, nakapagbigay po tayo ng employment facilitation services o natulungan po nating magkatrabaho ang 4,188 applicants na mga taga-Laguna, which is 68.56% of our registered. Now, second core function is the career and employment coaching. As I have said po kanina, we go to schools, we partner with DepEd, we partner with private schools, kung saan we conduct career coaching. So, 54 po times conducted na kami lang. Yung iba po kasi as provision, so we assist our seniors and municipal pesos. Pero the 54 po, ito yung initiative lang namin of 10,712 na youths or students na na-reach po namin for our career and employment coaching. Now, sa other DOLE programs po na ini-implement ng ating pamahalaan panlalawigan through our office, ang special program for the employment of students po ng nakaraang taon ay 3,000 yung atin po nabigyan ng pagkakataon. So, sasamantalahin ko na rin po ito pagkakataon para i-request sa ating mga kapwa-kawani na kung kayo po ay mabibigyan namin ng space to assist you in the daily performance of your office function, makikisuyo po na pagtrabahuhin talaga sila. Dahil ang sweldo po nila is equivalent to salary grade 1, mas mataas pa po sa ating mga job order, kaya kailangan po pagtrabahuhin niyo po talaga sila, makikisuyo po kami. Sayang po ang sinusweldo kung sila po ay attending IBPB. Kaya kung meron po tayo ng company na naging maswerte ang kanilang anak, na naging space, ipag-umanik niyo po na kung ang request niyo ay ilagay sa tanggapan niyo, hindi po namin yung ginagawa. Dahil alam po namin,
baka hanggang sa office bibilhin nyo ang inyong mga baby. So, makikisuyo po kami pag may napadite po sa inyong space, pagtrabahuin niyo po. Okay? Na 3,000 po, so vacancies to this year will depend po sa number of vacancies. Kasi ang space po talagang trabaho yan. So, the children or the students are really undergoing the process. Kasi this is also their training ground pagdating na po sa mundo ng pagtatrabaho na. So, mag-a-apply po sila, i-interviewin po sila, mag-e-exam po sila. I-screen pala sila. That's the first interview. Then we will be conducting the final interview po before they take them. So, hindi po lahat ng mag-e-exam ay nakukuha. Depende po yan sa number of vacancies available. Okay. Next, the programs po na ini-implement natin is ang napakasikat na tupad. Tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged and displaced worker. Meron po tayong tupad na ini-implement through our Sectoral Concerns Office of the Congresswoman Ruth Marian Hernandez, at meron din po tayong tupad na kami talaga yung i-implement. And last year, we were able to assist 6,861 tupad beneficiaries. So ito po ay nagtatrabaho sa loob ng 10 araw kung saan sila po ay sumusweldo. Pero sa isang araw po ay 4 na oras lang ang kanilang pinagtatrabaho. At ang sweldo po nila last year ay 470. Ngayong taon na po to, ay 120 na po. Ang sweldo ba nilang tupad. Now, we also have the government internship program. Ito naman po ay isang programa ng DOLE kung saan nagkakaroon tayo. So, makikita niyo po yung dalawang nakaputi na yun. Pati po silang intern. Dahil pag government internship program po, we are, kung mag-avail po tayo nito, we have to make sure konti among the government interns. So, ang nagpapasweldo po sa kanila ay Department of Labor and Employment. So, depende po kung ilan po yung ibababa. During the first batch ay 3 months lang. Ang sumunod na batch po, 6 months silang intern. So, dito po, talagang makikita kung itong mga to ay totoong nagtatrabaho or kung ano yung ability nila para sila ay mahal. They are working and at the same time, they are being trained to be one of the quality workers of the province. Next po is, so 69 po yung naging GIP natin last year. Next po na DOLE program is the Anti-Child Labor Campaign. So ito po is isa sa mga function ng PESO na kaalalay din po kami ng Provincial Social Welfare Development Office through the Provincial Child Protection Program or the PCPC sa mga nire-report namin. Sa Anti-Child Labor Campaign po, nag-a-assist po tayo doon sa mga identified child laborers. Ito po yung mga bata na pinagtatrabaho na ng kanilang mga magulang, yung mga nagtitinda, at yung mga nagtatrabaho po sa mga sarili nila mga bukid, yun po ay classified din as child laborers. So we were able to assist a total of 340 child laborers na binayaan po ng pamahalaan panlalawigan, of course, our governor na mga assistance. And also through our initial disaster. Yeah, kasama po natin dyan. Now, for the migration and development program po ng aming tanggapan, we cater to the needs of our migrants and their families left behind. So, ang focus po is not just with the OFW, we also focus on the families left behind kasi sila po yung taga-gastos at sila po yung taga-bigay ng mga challenges sa ating mga migrants. So we have the AIR, or the Anti-Illegal Recruitment and Anti-Trafficking Campaign, 78 times po conducted, benefiting a total of 5,043
applicants or beneficiaries. We also conduct the Income and Family Management Seminar. Paano nila gastusin ang pera, saan nila dadalhin, paano i-handle ang resources, ano yung mga investment opportunities within the province para po makapag-invest sila, mag-channel na maayos ang kanilang much earned dollar na pinagkakakitaan. So 8 times conducted po, 300 beneficiaries. Sa case management po, ito po yung mga OF natin na nagkakaroon ng problema, nagkakaroon na kailangan natin i-assist na makauwi, i-repatriate. So, upon arrival po dito, ini-endorse po natin ito sa ating Provincial Social Welfare and Development Office for financial assistance. So, we have a total of 191 cases managed. So, not just financial assistance, referral to help to medical assistance, referral to other national agencies para po sila ay magkaroon ng reintegration program. So, referral to other agencies po is 161, financial assistance is 20, and medical assistance ay 10. Yun po ang breakdown ng 191 beneficiaries. Cases handled. Next po is the Laguna Manpower and Skills Training. Meron po tayong mga ino-offer na training programs. Meron po tayong basic nail care, or the nail technology and basic hair cutting. We have the Health Wellness. Meron din po tayong well-being, and meron po tayong industry demand community-based training. Ang industry demand po, ina-identify natin kung ano yung may demand sa industry, and we conduct that training. So, ang mga trainers po natin ay nandito, please step forward. Si Miss Dioli sa hair and nail care. Ang ating pong nag-lead kanina ng Pilipinas pong mahal si Miss Juby sa Health Wellness, si Makoy sa well-being, at nag-moonlighting po sa IDCBT or the Industry Demand Community-Based Training, si Engineer Rodson. So, siya po ay, industry demand training natin po kung ano yung may demand. So, currently, we are training production operators para po yung mga pinakamataas na demand natin is production operators para yung atin po mga applicants ay ready na. He is also the one coordinating for our call center training, which is very much in demand in the province. And at the same time po yung heavy equipment, soon, heavy equipment operators and yung forklift operators. So, pag may dumating po sa aming demand, doon po kami nag-design ng training, and then ikino-coordinate po natin ang mga training. So, for basic wellness, 14 times conducted last year, benefiting 254 constituents. Next po is the industry demand community-based training. Medyo matubo po kasi ito, kaya mahirap i-conduct. So, number of participants is 47. Di po pala yung dito, tsaka sa cellphone na Virtual assistant. medyo Ito po is in dito. coordination with the Cellphone ICT. Ito po yung virtual assistant. Ito po yung usong-uso ngayon ng work from home. So, tinuturuan po paano maging, ito po yung mga administrative staff virtually. So, may mga clients po yan from the US, from Europe. Mataas po ang pay dyan. They are being paid dollars by the hour. So, depende po ito sa availability ng trainer ng DICT kasi mahal po ang pagbabayad, ang bayad sa trainer ng virtual assistant. So, 35 po ang ating ang naka-avail na ito. So, next po. So, lahat ng training po natin last year, total of 32, benefiting 586. Bakit po kakaunti? Kasi limited po talaga siya. Kasi skills po siya. Hindi katulad po ng ibang training na production,
training kung production, pwedeng maramihan. Pag skills training ko talaga, Tama, sabi nga po. minimum of 18, maximum of 25. Depende na po kasi sa availability ng mga gamit natin. Because during the training, yun po talaga, Ito po yung camera po. sa atin po talaga ng mga tools and equipment sa ginagamit sa training. Other activities po namin sa livelihood, machine production and processing, kasi po ito with migration and development, focusing kami on the OMs and families left behind. Kasi migration and development at the national level po, focuses on agriculture, agro-tourism, agro-industry. So, mushroom and livelihood training po natin benefiting 50 Lagunenses. Ang activities po na tinakandak namin is the Passport on Wheels. 1,189 po ang nag-benefit last year, which tinandak natin yata September last year. PSA and NSO service, 238. So aside from the actual day po na nagkakandak tayo niyan, we also refer our constituents na nagkakaroon ng need for passport and their NSOs. At the PESO, we really try our best to give quality service. So, ang amin pong talagang takbo is to provide and to make a difference in the quality of service we provide to our constituents. At dahil po dyan, we were able to gain awards and recognition from national agencies na kapartner po namin. At ang ilan po dyan, meron po tayo dito 5 plaque na natanggap po natin only last January 25, 2024. 2024, during the regional year-end performance assessment ng Department of Labor and Employment, kung saan 5 categories po, award categories, nakuha po natin lahat yun. Hindi po namin tinirhan ng ibang provinces. So, ang mga awards po, 3 core function po, the labor market information, the career and employment coaching, and the referral and placement, kinuha po natin itong lahat. And then the PACE champion. PACE po is yung system dole, kung saan ang ating pong lalawigan din ang mangunguna sa pagpapatakbo nito. So, yan, most number of DOLE programs din po, lahat po ng programa ng DOLE for the benefit of our constituents, talagang ina-avail po namin pag nakakita kami ng program nila at may pondo, pumupunta, nakikipag-coordinate po tayo. Kaya we were awarded as the most number of DOLE programs facilitated. High-performing PESO in the conduct of career advocacy and employment coaching. Next is a high-performing PESO in the provision of LMI. High-performing PESO in the referral and placement of qualified job seekers. So 5 out of 5 po ang ating nakuha. Then nakatanggap din po kami ng award from the Development Academy of the Philippines, the Center of Excellence of Public Sector Productivity, kung saan ang ating pong admin place, Province of Laguna Employment and Information System. Ito po yung sarili nating job portal, our very own. Mas maganda pa po kung titingnan niyo po at gumagamit kayo ng JobStreet. Mas maganda pa sa JobStreet kasi interactive siya. For applicants in our companies na nakaregister doon is real-time po talaga. So thank you po in partnership with the MISO sa pag-develop. Continuous improvement po tayo ngayon. Until now, we are having a monthly meeting with them para improve po natin ang gusto ang ating online job portal. Now, because of that, we were awarded as the regional best PESO in the first class province category on August 2. And because of that, tayo po ay na-confer as finalist during the National PESO Congress. Mapuntusan lang po ulit tayo ng isa. Pero lalaban pa rin po kami at patuloy. Pero tayo po ay nakakuha na ng 2 national award. Pipilitin po uli namin na makakuha
ng isa pang national award sa mga susunod na taon. Pero nakaka-pressure po. Ayan. So, with that po, ito po yung accomplishment ng Provincial Public Employment Service Office. To our provincial administrator, pagdamutan po ninyo. But rest assured, salamat din po pala sa HR natin for giving us as one of the best organizational unit award for three consecutive years na po. Maraming salamat po. At ito po yung pinaka matindi para sa amin na award kasi this is one of the awards na nagpo-fuel sa amin para kami po ay mas magpakasipag para makasabay po kami sa battle cry na ating mahal na Governor Ramil Hernandez sa bisyong tama para sa ating mga kalalawigan. Sinasamahan na po namin yan ng sipag, puso at malasakit para sa ating mga kalalawigan. We try our best to provide quality service and we try our best to make a difference in the quality of service we provide to our constituents. Magandang umaga po sa inyong lahat. And in the promotion and delivery of the TOLES Employment Facilitation Program. Signed by the Secretary of the Department of Labor and Employment, Bienvenido Laguesma. Another po is a plaque of recognition awarded to the Provincial Government of Laguna, headed by its Governor, Honorable Ramil Hernandez, for being conferred as the Regional Best Peso First Class Province category. May kapraso lang po kaming video na isi-share sa iyo. Okay.
Yan po ang accomplishment, Peso at Work. Muli po ang aming pasasalamat, lalo na po doon sa mga nagiging partner namin, solid partner na mga departments, MISO, PIO, PNP now, engineering, po, of course, PSWDO. The Servisyo Tama Action Team, kami po ang parating nangungulit sa kanilang tagakapit namin ng mga carpolins, ang Pedrimo po na parating naka-assist sa amin sa aming mga logistical needs. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong suporta, and of course, ang ating pong finance team, lalo na ang ating mga accounting budget, GSO, salamat po, Ma'am Leia, for identifying the needs of the manpower of our office. Attorney Dulce Brabanal, sa inyong pong suporta, and of course, our mahal na Governor Romel Hernandez, hindi po namin mapapatakbo ang mga programang to kung hindi po ninyo mabibigyan ng karampatang atensyon. Salamat po. Okay, maraming salamat to the men and women of Provincial Peso Office headed by Ms. J. Corcuera. Congratulations. Palakpakan naman natin ang mga taga-peso. Multi-award sila taon-taon. Hindi yan sila nasinsiro. At pwede na ba natin tawagin bago ako mag-check ng attendance yung puno na. Unahin natin yung taga-LMC, si Ma'am Molet, ang chief nurse ng Laguna Medical Center. Palakpakan niyo naman. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Mula po sa kabuuan ng Laguna Medical Center, kailangan po namin kayo sa aming pagdiriwang ang Laguna Medical Center po sa dating Laguna Provincial Hospital na itinatag noong March 1, 1924 ay magdidiwang na po ng aming isang taong anibersaryo sa March 1. Ang aming pong tema ay isang sidlong serbisyo, bunga ng pinagbuklod na serbisyo. Isang festive na pakiramdam na once in a lifetime po na ating pong ipagdiriwang. Magsisimula po ang aming activity sa February 26 sa pamamagitan ng isang motorcade na susundan po ng misa ng pasasalamat at pag-aalay at pagpupugay ng bulaklak. Tayo po ay napagbigyan na dadating po ang ating butihing Senador Christian Lores Bongo. Kaya po medyo masaya dahil sa pasisingayang tubig niya ang ating exhibit. Meron din po paggagawad ng nanalo sa sining ng guhit at kulay. Ang participants po nito ay mga affiliated schools natin. Sa February 27 naman po, meron pong lecture, employee wellness. At sa hapon naman po ay merong tawag ng tanghalan na ang participants naman po ay magagaling sa empleyado ng Laguna Medical Center. Sa February 28 naman po, meron po uling lecture about employee wellness at sa hapon naman po ay merong kusina ni Lola na ito po ay contest ng pagluluto. Luto sa centenaryo sa makabagong panahon na ang participants naman po dito ay ang mga kapwa natin empleyado sa ibang district hospital. At sa March 1 naman po, meron tayong gala night para po sa ating invitadong unit heads and department heads. Magsisimula po ito ng 3 p.m. registration dito po sa Time Plaza. Marami pong salamat. Okay, aming salamat. At siyempre, sabi kanina ng Ma'am Jane, tuloy-tuloy yung servisyo tama. At siyempre, kasama dyan ang sipag at malasakit. Yan ang magtutuloy ng serbisyong tama ni Governor Ramil. Ayan, nakita yung kulay ng mga taga-peso, napakaganda ng kanilang kulay, no? Red and blue na may white. Okay, ngayon naman tawagin natin si Ma'am Mawel ng
Planning Office. Meron din silang announcement. Palakpakan nyo naman. Sabihin ko dun po sana, ma'am. Wala ba siya dito? Andun. Okay, happy retirement, Ma'am Joy. Okay, magandang umaga muli. Bago ko po ibigay sa inyo ang ating police administrator, I'd like to recognize our department heads and unit heads. Attorney Dulce Simalan, Ma'am Karina Macalos, Engineer Maximo Uri, Sir Mario Tobias, Attorney Lawrence Pasha, Ma'am Fatima Eleanor Villaseñor, Sir Bibeso Malabanan, Ma'am Lea Teresa Javier, Ma'am Rosalia Cortez, Ma'am Joy Pilen Bacanco, Ma'am Feli Cruz, Ma'am Michi Elbo, Engineer Abet Arellano, Ma'am Jocelyn Nitan, Dr. Jed San, Mrs. Ma'am Nelia Espino, Sir Marlon Tobias, Sir Edwin Bautista, Dr. Colegio Gascon, Ma'am Mary Jane Corcuera, Sir Alvin Sejo, Ma'am Maria Ruela Beatriz Inson, Dr. Rene Pagkamusmat, Dr. Judy A. Rodilla, Dr. Gretel Contehino, Dr. Herma Formelosa, Dr. Hilson Balendo, Dr. Edgar Malacol, Dr. Magina Esmoral, Dr. Peter Luy, and Dr. Maria Teresa Lapitan. Dok, tawag ka. Judy. Okay, ngayon naman, para po sa mensahe, tawagin po natin bilang ang kakatawan sa ating mga nalalawigan, ang ating Provincial Administrator Attorney Dulce H. Rabanal. Magandang umaga sa inyo lahat. Sa pangalan po, of course, ng ating Governor Ramil Laurel Hernandez, nais nating batiin ang ating mga department heads, unit heads, assistant department heads, ang ating mga chief of hospital. Sabi nila, kakulay ko ng damit si Dr. Judy Rodilla. Pero ba tayo ng utak, Berde? Well, anyway, of course, ating mga kapwa kawani who are joining us this morning, magandang umaga sa inyong lahat. Well, anyway, unang-una, nais kong i-congratulate ang ating peso sa pamumuno, of course, si Jane Corcuera for all your accomplishment. Kapahan ba natin ang peso? I really would like to take this opportunity to extend our heartfelt appreciation, Jane, sa lahat ng accomplishment ng PESO. I remember, alam niyo, natatandaan ko noong 2014 when we first came in, ang empleyado lang po ng PESO ay 7. Tama, Jane, no? 7 lang. 7 lang ang PESO noon, 2014, pero ngayon, ilan na kayo, Jane? 22 na ang PESO, no? At yan po, yung pagdagdag ng numero ay nangangahulugan na nag-expand yung programa at proyekto po ng PESO. Jane, alam mo na yung hard work ng PESO does not go unnoticed.
alam ni Gov. Ramil that you are working. Kaya naman, alam niyo po, ngayong 2024, ang peso po ay ginawang isang department. Ibig sabihin, kapag departamento ka na, di ba? Magkakaroon ng isang department head, ang salary grade niya ay salary grade 26, equivalent sa ibang mga departments dito sa pamahalang panlalawigan ng Laguna, at magbibigay ng oportunidad sa mga empleyado na makarating ng mga plantilla posisyon na tutugon sa peso bilang isang department. Okay? Alam niyo po, sa panahon ni Governor Ramil, I think, diyan naging professionalize ng ating mga empleyado, nabigyan ng pagkakataon ang napakaraming empleyado na ma-promote. Napakaraming empleyado ang nabigyan ng pagkakataon para maging permanente sa kanilang posisyon, di ba? So, gusto ko lang ipaalam sa inyo na kapag ikaw ay nagtatrabaho, that you have been exerting efforts, dedication, commitment, at pagmamahal sa trabaho mo, your work will never go unnoticed. Bibigyan ka ng pagkakataon na ma-promote. At naramdaman yan, I think. Lahat kayo nabibigyan ng oportunidad para ipakita yung inyong galing, ang inyong pagmamahal sa trabaho. Sabi nga ni Jane, 70% attitude, 30% skills. Yan din yung ating pinatutupad. No? Kaya pag nag-i-interview kami sa ating PSB, Personal Selection Board, lagi ko talagang tinitingnan, hindi ako nagtatanong ng madalas sa inyong trabaho. What I am always asking is yung attitude mo towards your work because that is really very important. Napaka-importante ng attitude at pagmamahal sa trabaho. Kasi kung wala kang pagmamahal sa trabaho mo, you cannot deliver your work 100% or more than 100%. And that's what we really expect from our people in the provincial government because we really want our people to deliver a kind of service na iba sa ibang mga LGU o different from any organization. We want our people really to deliver 100% of their work. No? Kaya yan talaga yung ina-expect natin. Kung you deliver that kind of work, hindi naman natin kayo pababayaan. Your work will never really go unnoticed and you will be appreciated and recognized for what you are doing. Diba? So, I think it is also during the time we go na hindi basehan ang political affiliation for you being promoted. Walang naglabi kay Gov na, Gov, i-promote mo ako kasi ito, may backup ng politiko. Wala. Hindi kayo lumapit kay Gov. Walang lumapit sa kanya. Diba? Para maglabi at ma-promote kayo. Lahat kayo dumaan sa professional human resource management, selection, and recruitment process. At ang pinagbabasihan kung paano kayo ipopromote ay performance. At hindi political background. Diba? Okay? So yan, Jane. Kaya naman, ikaw ay naging department, ang peso ay naging department because of the accomplishments that you have shown all these years. At lagi kami nag-uusap ni Jane na there are so many projects that we want to implement sa peso because we feel na kapag merong trabaho about isang tao that would promote, of course, financial stability and it will also give a sense of purpose and fulfillment para sa isang tao. Diba? So congratulations, Jane, on all your accomplishments. Alam ni Gov kung ano yung ginagawa niya. So, ramdaman natin kung ano yung ginagawa niya. Salamat sa lahat ng bumubuo ng peso. Each of you plays an important role in each of you is recognized. Ito po yung mga bilang sa stock po yun. Thank you, Jane, for consistently going far and beyond to ensure that you have accomplished what you are supposed to do and what you are expected to do in peso. So lahat ng tayo, ganyan ang ating expectation sa inyo, no? That you're going to go far and beyond what is expected of you each day as a member of the provincial government of Laguna. So alam naman natin na nagtatrabaho tayong lahat, no? Kaya siguro, in the coming days, meron ulit siyang sorpresa sa inyong lahat. Okay.
Ayoko lang i-end, pero something will be given to you because of your advice. Okay. So, when it happens. Okay, dito po pala, guys, of course, si Bukal Carla Dahar and Bukal Nino Lahara. Hi, Bukal Carla! Hello po, dito po kayo. You want to say something, Bukal? Happy Valentine, pulang-pula ka. Oo, ano salam mas. Because of your color. Okay. Nice. So, I also would like, of course, to recognize si Joyce Berba, who is retiring. Joyce from PPDC. Thank you, Joyce, for the 20 years of commitment that you have given to the provincial government. Alam mo, Joyce, the first time that I saw you, alam ko, no, ikaw ang secretary ng engineer mo sa PPDC, and I have seen your commitment, Joyce. Wala ka kasama ng engineer sa PPDC. Thank you, Joyce, for the 20 years of service. Akala ko, hindi ka pa 60 ka eh. Alam, 64 ka lang naman. Alam niyo, every time na may umaalis na empleyado, syempre malungkot tayo because magsisevere yung kanyang employment. Pero alam ko, Joyce, na your retirement will never be the end of our relationship. Kasi sabi ko nga, the relationship we have established with each and every member of the provincial government of Laguna is really far and beyond employment. No? Sa lahat po ng nakasama ko sa provincial government of Laguna, sabi ko nga, 10 taon na tayo ngayon, hindi po natin makakalimutan ang bawat kontribusyon na ibinigay sa provincial government of Laguna. And for that, we are really very thankful and grateful to you, Joyce, and to everyone na nakasama natin sa loob ng 10 taon dito po sa Kamara ng Panlalawigan. So again, sa inyo lahat, magandang umaga. Have a blessed week, everyone. Thank you so much. Thank you. Baka yan! So yun lang dalawa, tapusin. Tingnan lang, tinatanong.